What if isang araw, magising ka na, buntis ka na pala. Nabuntis ka na hindi mo alam kung paano. Paano nangyari kung isa kang birhen? Never been touched, never been kissed, and never ever had sex. Is it impossible? May dengue po kayo, ma'am. Hinang-hina si Misha Yvonne Hernandez noon. Nang ibalita yun ng doktor, hindi niya alam kung paano siya nagka-dengue at bakit. Dok, ano po yung itinuturok nyo? Kailangan po bang dyan iturok yan? Sumagot ang doktor. At sinabing alam nito ang ginagawa, kaya hinayaan na lamang niya. May tiwala siya sa doktor. At alam niya na gagaling siya. Hinayaan niya itong turukan siya ng gamot sa maselang parte ng katawan niya. Wala pang isang linggo, nakalabas na nga siya. Magaling na. At magaling nga ang doktor. But as the time flies, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Madalas siyang magsuka sa umaga at umuumbok din ang tiyan niya. Sinyalis na pala yun buntis siya. Paano nangyari yun? Bilhin pa siya. Hanggang sa maaalala niya, ang doktor na may kung anong itinurok sa maselang parte niya. Napagtanto niya na mas grabe pa pala sa Dengvac siyang na iturok sa kanya. Dahil heto siya ngayon, 9 na buwan na nagtitiis hanggang sa makapanganak siya. Pero ang malaking problema niya, sino nga man ang dinadala niya? She don't know that she was accidental surrogate with a billionaire. Part 1. Misha Yvonne Hernandez POV. Thank you for coming, ma'am and sir. Hope to see you again. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ko sa customer ko. Madalas kong makita ang mag-asawang felisidad. Sa coffee shop ko, suki ko na mga ito. Kung minsan, nagsasama pa mga ito ng empleyado. Masasabi ko na may kalakasang kumita itong shop ko. Sana lumago pa. Ma'am, kami na po riyan. Nakakahiya naman po sa inyo. Ayos lang ako, Maki. Umalis na ako sa counter, pumunta sa may office ko, at doon nagpahinga. Mahigit 3 taon ko na rin pinapatakbo itong negosyo ko. I was graduated of BSBA. Umaasa ako na mas lalago pa itong aking negosyo. I also do online selling para dagdag kita. Masaya ako sa ginagawa ko, and this is my passion. Ever since when I was a child, I can see myself managing a business. Kaya kahit gusto ng mga magulang ko na mag-teacher ako, wala silang nagawa. Kahit 24 years old pa lang ako, mas pinili ko nang sa bahay muna manatili kaysa mangupahan. Masaya ako pagkasama kong pamilya ko. Ako ang bunsong kapatid at may 2 akong kuya. Tsaka hindi rin ako pinapayagan ng 2 kong kuya na humiwalay sa bahay. Baka raw kumapariwara ako. Kung minsan masyado silang overacting. Nang lumabas ako, nahagip ng mata ko ang estudyante na magkasintahan na halos magkapalit na ng muka dahil sa sobrang lapit sa isa't isa. Sa tanang buhay ko, hindi ko pa nararanasang pumasok sa isang relasyon. Lagi akong sinasabihan ng mga lalaki na wala raw akong muwang. Ano bang malay ko? Ang tawag daw sa akin, inosente. Minsan nga, binala ko manood ng rated SPG na palabas, yung pang-adults. Pero nakita ko pa lang na naglapat ang labi nila, pinatay ko na kaagad ang TV. Lalo na nung nahuli ko sila kuya nanonood ng ganon, halos masuka ako sa nakita ko. Nakapatong yung babae sa lalaki at mabilis ang paggalaw. Alalang-alala ko pa kung paano hawakan ng lalaki ang dibdib ng babae. Grabe talaga, yun ang hindi ko malilimutan. Naku ma'am, mag-jowa ka na rin po. Masarap po kaya sa pakiramdam ang may ka-text. May tagahatid, may tagasundo, at may masasandalan ka. Nakakatakot pong magmahal, pero kung matatag kang tao, hindi mo yun iindahin. Hindi naman ganun kadali yun. Kahit fling-fling ma'am, wala kayo? Hindi nyo pa ba nararanasan yun? Agad ko itong nilingon at inilingan. Siguro ito ang tadhana ko, ang mabuhay mag-isa sa tanang buhay ko. I am a girl. Never been touched, never been kissed. I am no boyfriend since birth. Yeah, I exist. We exist. I'm comfortable of being single. Naku ma'am, darating rin po ang para sa inyo sa tamang panahon. Paniguradong kapag hinintay ko ang tamang panahon na yun, aasa na lang talaga siya. Itinuon ko na lamang ang pansin ko sa mga tauhan ko. Tumutulong rin ako kung minsan dahil marami-rami ang customer sa shop. Kaya hindi ko maiwasan ang mangiti. Ako na dyan, Maki. Sige na, balik ka na ron. Sigurado ho kayo, ma'am? Sa table 10 po yun. Tinanguan ko lang ito at dumiretso na sa table 10. Bali, 4 silang lalaki. Masasabi kong ubod ng gwapo ang mga ito at ngayon ko lang sila nakita. Here's your order, sir. Nginitian ko ang mga ito. At isa-isang nilapag ang order nila.
Ibababa ko na sana ang isa, kaso na-distract ako nang lumipat ang tingin ko sa lalaking titig na titig sa akin. Ouch! Fuck! Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang tapon ng kape sa malinis itong formal attire. Puti pa naman din yun, kaya kitang-kita ko ang pagkamantsa nun. Dahil sa taranta, kumuha ko ng panyo at lumapit rito. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Nanginginig ang kamay ko, isa-isa kong tinanggal ng pagkakabotones ng polo nito at walang alinlangan na pinunasan ko ang dibdib nito. Bumaba ang kamay ko sa tiyan nitong may 8 umbok. Katahimikan na masasabi ko sa paligid ko dahil wala akong marinig. Nakita ko na lang na wala ang panyo sa kamay ko at mismong kamay ko na humihimas sa mabato nitong tiyan. Para akong napaso nang marinig ang impit nitong daing. Kaya mabilis kong inalis ang kamay ko, humingi ng tawad rito. Ano ba yung ginawa ko? Nakakahiya. Pasensya na po kayo, sir. Hindi ko po sinasadya. Iniiwas ko ang tingin ko rito. Pero kita ko ang pagbutones nito ng kanyang polo. Ramdam ko ang gulat sa mga mukha ng tao. Kahit ako nagulat sa ginawa ko. Bakit ko pa nagawang himasin yung matigas niyang tiyan? Oo, marami na akong nakitang ganong katawan. Parang kay kuya, pero first time kong mahawakan yun. Ramdam ko ang pag-init ng muka nang maalala ko iyon. Pakiramdam ko, sinisilaban ako ng apoy. At anumang oras ay magsisituloan na ang pawis ko. It's okay. Next time, be careful, Miss Waitress. Let's go. Hindi na ako nakaimik nang magsilayasan ng mga ito at ilapag ang bayad sa lamesa. Grabe, paniguradong maaapekto ng image ng shop ko dahil sa nangyari. Anong gagawin ko? Ma'am, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, Luna. Sige, bumalik na kayo sa trabaho. Grabe talaga. Hindi ko alintana ang lakas ng aircon sa office dahil sa tuwing naaalala ko yung kahiya na ginawa ko, pinagpapawisan talaga ako ng todo. Napahawak ako sa sintido ko nang bahagya itong kumirot. Tumayo ako pero nanlalambot ang tuhod ko dahil sa panghihina. Napakapit na lang ako sa office table ko upang kumuha ng lakas, pero sobra na ang pagkahilo hanggang sa magdilim na ang paningin ko. Napahawak ako sa ulo ko na makaramdam ng kirot roon. Bahagya ako pang hinilit ang sintido ko upang maibsan ang sakit. Pero masakit pa rin yun. Gising ka na pala. Kuya, anong nangyari? Nasa ospital ako ngayon at hindi ko matandaan kung bakit. Let's wait for the result. Yan ang napapala ng bugbog sa trabaho eh. Maulit pa to, Misha Yvonne Hernandez. Hindi na kita pagtatrabahuhin pa. Ipapasarado ko yung shop mo. Sorry na kuya, hindi na mauulit. Huwag ka na mag-alala. Ilang oras pang naghintay si kuya bago pumasok ang doktor sa kwarto ko. Sir, the patient has a dengue. May dengue po kayo, ma'am. Dengue? Na paano siya? May dengue siya pero daig pa niya ang lalaki sa tibay ng katawan niya. Saan niya naman ito nakuha? Hanggang ngayon ay napapaisip pa rin ako sa lalaking yun. Pero agad ko rin itong tinanggal sa isipan ko. Kuya, let's talk tomorrow morning. Wala na akong nagawa nang umalis na ito sa harapan ko. Bago ako bigyan ng halik sa noo. Naiwan ako mag-isa sa ospital kaya mas pinili ko na lamang ang matulog. Ilang araw na nakalipas. Pero heto pa rin ako nakaratay sa hospital bed habang kumakain. Nagtataka akong tingnan kung sino ang nagbukas ng pinto. Isa palang doktor na may hawak na syringe. Ano pong ginagawa nyo? I just inject this to you. Paniguradong gagaling ka sa dengue. Kahit alinlangan, ay pumayag na rin ako na magpatusok. Nagtataka ako dahil sa masela na parte ko yon, itinurok. Bakit po dok dyan itinutusok? Napataas na lamang ang kilay niya dahil sa kinahinala nitong mga kilos. Just trust me. Alam kong ginagawa ko. Hindi na ako umimik hanggang sa matapos ito. Did the doctor already give you the medicine? Tama nga ang doktor kanina. At tama ang hula nito. Baka guni-guni lang niya yon kanina. Siguro epekto ito ng kulang sa tulog at pahinga. Oo kuya. Nginitian ako nito. Bago ako pinagbalat ng mansanas. Ganito lagi ang gawin namin. Si mama at si papa babantayan ako sa umaga. Si kuya naman, madalas ay biglaan ito. Gusto ko nang lumabas ng ospital. Buryong-buryo na ako. Sobrang naaalibadbara na ako dito. Pakiramdam ko napakahina ako. Miss, maaari na po kayong lumabas. Grabe ang kasiyahan na naramdaman ko nang marinig ang sinabi ng doktor. Mahigit 2 linggo rin ako ron, ha? Mag-ingat ka na sa susunod, Misha, ha? Oo, kuya. Pasensya na. Kahit kailan talaga, si kuya mapang-asar. Kakain na! Rinig kong sigaw ni mama sa hapag. Kaya dali-dali akong pumunta roon upang magsandok. Gutom na ako. Ano yun? Ba't ang baho? Wala naman anak ah. Nagtatakang tanong ni papa. Naapektuhan na ata ang utak mo sa ngayon. Gusto kong madurwal ng maamoy ang amoy ng garlic. Nasusuka ako.
Naramdaman ko na lamang ang pagbaliktad ng sikmura ko, kaya tumakbo ako sa lababo. Grabe, ba't ang baho ng bawang na yun? Misha Yvonne Hernandez, umamin ka nga sa akin. Sinong nobyo mong bata ka? Ma, wala po. Anong wala ha? Sagutin mo ako na maayos. Sino ang ama ng batang dinadala mo ha? Ako? Buntis? Paano nangyari yun? Imposible. Birhin pa po ako. Paano ako mabubuntis? And who is the father? Lily's POV. Napakunot ako dahil sa maling pag-akusa ni Mama. Paano ako mabubuntis? Ma, paano mabubuntis yung si Misha Yvonne Hernandez? Halik nga, hindi nakakatikim yan. Napatingin ako kay Kuya sa sinabi nito. Kahit kailan talaga napakamapang-asar. Palibhasa kasi ikaw, Kuya, napaka ano mo? Nakita ko kaya kayo ni Kuya Kevin. Sa kwarto ko pa kayo nanonood ng rated SPG. Kadiri? Parehong nanglaki ang mga mata nito sa sinabi ko. Ano kayo ngayon, ha? Takot lang nila kay Mama. Kayong dalawa talaga? Sinabi ko lang kapag nakabuntis kayo. Pananagutan nyo yun. Naku, magbago na nga kayo, Kevin na trooper. Tsaka na-realize ko na ang sinabi nyo. Hindi nga mabubuntis yung si Misha dahil walang alam yan at masyadong inosente pagdating sa mga ganyang bagay. Padabog akong nanguha ng ulam sa sinabi ni Mama. Kahit kailan talaga mga papang-asar. Kailangan ba talaga may alam ka dyan? Tsaka bata pa ako at wala pa sa isip ko mga bagay na yan. Aba malamang, kailangan yun. Kahit sana papano aware ka na ngayon sa mundo natin. Naku, wag mong sabihin sa akin, Misha Yvonne, na wala kang balak magpakasal at magmamadre ka. Napairap ako sa sinabi ni Kuya. Kahit kailan kasi, hindi ako tumanggap ng ligaw at hindi ko nasubukang pumasok sa isang relasyon. Hindi dahil sa ayaw ko, kung hindi dahil hindi pa ako handa. Kuya, madre agad? Pwede bang huwag niyo na akong pilitin sa ganyan? Naku, pag ako nag-uwi ng lalaki rito. Misha Yvonne Hernandez? Napahinto ako sa pagsubo ng pagkain ko. Dahil sa sigaw na halos sabay silang tatlo. Kita mo, sinabi ko lang na mag-uuwi ako ng lalaki. Galit na kaagad sila. Samantalang sila pa natutulak sa akin na mag-settle down na. Ewan ko ba dito sa mga to? Kung kaya't ayaw ko pang pumasok sa isang relasyon dahil mamimiss ko sila at panigurado na baka mawalan ako ng oras sa kanila. Nagpahinga muna ako ng kaunti sa bahay bago pumasok sa trabaho. Kinuha ko ang laptop ko sa taas. Bukod kasi sa nagpapatakbo ko ng negosyo kong coffee shop, sumasideline rin ako sa pagiging online seller. At isa pa, patok na patok ito sa mga millennial. Anong oras ng pasok mo, Misha? Aalis na rin po ako, chinecheck ko lang po yung business ko sa online. Huwag mong pagurin ng sarili mo sa trabaho, anak ha. Ito dalhin mo sa trabaho to. Kainin mo roon. Napangiti ako sa sinabi ni Mama. Mabilis kong inabot ang ibinigay nitong lunchbox. Madalas kaming lutuan ni Mama ng lunch. Dahil alam niya na bihira lang kami kumain nila Kuya sa labas. Sanay kasi kami sa luto niya. Salamat, Ma. Una na po ako ha. Humalik ako sa pisngi ni Mama at nagmano bago ako lumabas ng bahay. Nag-arkila lamang ako ng taxi dahil hindi kami mayaman na may sariling kotse. Dito na po ako. Keep the change. Nang makarating ako sa shop ko, marami-rami ng tao sa loob at halatang busy na mga empleyado ko. Hindi naman sa pagmamayabang pero ang business ko naparangala na dahil sa binabalik-balikan nito ng mga tao. We serve our customer equally. There's no special treatment to the person we know. Good morning, Ma'am Misha. Morning. Bumati ako pabalik sa mga taong bumati sa akin. Dumiretso ako sa office ko upang asikasuhin ang mga dapat kong gawin. Marami pa kasi akong ibang businesses. Napahilot ako sa sentido ko nang matapos ang ilang ginagawa ko na pag-a-analyze sa kinita ko sa isang buwan. My shop selling rate rise. So we added more flavors and products for another profits. Nakarinig ako ng 3 katok na nakaagaw sa atensyon ko sa kaharap kong laptop. May delivery kasi akong gagawin mamaya. Pasok! Pumasok ang isa kong empleyado, si Ella. Isa sa mga pinagkakatiwalaan ko na aking trabahador dahil matagal na ito nagtatrabaho sa akin at talagang kilala ko na. Ma'am, pasensya na po sa abala. Ayos lang. Is there something wrong? Or you need something? Ma'am, kasi po, magpapaalam po sana ako. Kasi yung anak ko pong si Butchok, itinakbo po sa ospital. May dengue raw po. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga. Bakit pa uso ang dengue ngayon? Nakakatakot nga naman kasing magpabakuna ng Dengvaxia at baka disgrasya pa ang dala nito. Naintindihan ko, Ella. Mahirap talaga yung kalagayan ng anak mo. Nagka-dengue rin ako, di ba? Sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng pera at handa kitang bigyan. Ako nang bahala sa bills nyo. Si Butchok ay isang bata na nakyukyutan ako dahil mataba ito.
Kaya nakakapagtakang tinamaan ito ng dengue. Naku po ma'am, hindi na po. Sobra-sobra na nga po ang advance ko sa inyo eh. Maraming salamat po. Walang anuman, Ella. Sige na, pwede ka nang umalis para matignan mo ng anak mo. Pakikumusta mo na lang ako kay Butchok ha. At magpagaling ka mo siya. Sabihin mo, bibigyan ko siya ng regalo. Makakarating po ma'am. Mabilis kong isinara ang laptop ko at lumabas ng office ko. Si Ella ay waitress ko, kung kaya't kailangan kong pumalit rito dahil dumarag sa mga customer. Ma'am, kaya na po namin to. Balik na po kayo sa loob. Mukha po kayong maputla eh. Yun nga ang napansin ko sa aking sarili bago ako makaalis ng bahay. Tama sila, maputla nga ako. Nang mahagip ko ang mukha ko sa nakasabit na salamin sa kusina. Ganito lang siguro dahil kagagaling ko lang ng sakit. Sa cashier ako pumuesto. Hawak-hawak ko ang lunchbox ko na may laman na cookies na ipinabahan sa akin ni Mama. Tamang-tama ito upang may kainin ako. Dagsa ang aming customers ngayon dahil meron kaming promo. Bilang pasasalamat ko sa mga suki ko na madalas kong makita rito, kumuha ko ng panibagong piraso ng cookies at kinagatan ko iyon. At saktong-sakto sa pagbukas ng pinto ng coffee shop ko. Inuluwa nito ang 5 pinagpalang lalaki. Hindi ko inaakala na lahat sila napakagwapo ha. Hindi lang ako makakapagpatunay roon dahil karamihan sa mga customer nabaling ang atensyon sa kanila, maging ang mga trabahador ko. Umaalingasaw ang mabango nilang pabango sa ere. Nagtatawanan ng mga ito hanggat sa pumuesto ito malapit sa may cashier kung saan siya nakaupo at kumakain ng cookies. Nahiya naman ako bahagya, pinunasan ng gilid ng labi ko. Makalat pa naman din ako kumain. Patuloy pa rin ang pagtawa ng 5 kalalakihan at nasa kanila pa rin ang atensyon ng lahat. At tila hindi nila ito alam o sadyang sanay na ang mga ito sa atensyon. Hindi na ako nagtataka at inilayo ko ng tingin sa kanila. Pero dahil malapit lamang ako sa kanila, dinig na dinig ko ang pag-uusap nila.